sagot dun sa other side. Wala siyang totally kina-counter. Pero dahil dun sa first pick na back siya, nang bigyan nila yung chance nilang makapag-assassin / damage pa itong si Zaida. Kumbaga kailangan kasing i-make most out of it muna ni Chakno dahil sinabi nga natin sa comfortability, hindi man ito yung pinakaswak sa playstyle niya, but as long as he gets the job done and they get bigger objectives, mas maganda for TNC. What a high-level play coming out from Chakno na sinabayan yung kanyang explainer. Knowing ng isang Hilda gustong mag-fast clear na mga minion wave at pwedeng umarang. Talagang tinambayan ni Chakno doon at pinigilan itong si James na makalamang versus na Lapu-Lapu. At sa totoo lang, hindi naman 50-50 yun eh. Hindi niya alam kung magkiklear nga ba doon sa side na yun. Pero mukhang magkakaroon ng slight 1v1 kung saan makukuha pa rin ata ni Zaida. Hindi, maghahati sila sa green camp na yun. And with that Omega, dahil nga na-burn yung flicker ng Hilda ng maaga, ay pwede silang magbigay ng dagdag na pressure. Pero TNC Pro Team, safe na safe pa rin sa loob ng kanilang jungle. Ryzen even. At the first sign of trouble, nung nakita niyang dumaan si Chakno na gumugulong dun sa mid, automatically hindi na siya nag-attempt na mag-knockout dito, prioritizing his farm. Alam natin ngayon sa ating metagame na mas nakalamang na yung Fanny sa Hayabusa when it comes to clear speed. And by the way, 4 years, 9 months, and 28 days ago pa po, yung huli na nagsama-sama si Eto Max Chakno and Betty Cutie sa battle for third pa yon ng Execution versus Onyx. Pero ngayon, ang kanilang reunion. Ito reunion din ni Zaida at ni James nung MPL pa sila. Pero sa kabilang banda, first blood agad yung nakuha nila. And that's first blood para sa TNC Pro Team. Katulad na lamang kanina ay maganda ang simula ng TNC Pro Team. First blood sa kanila naman mapupunta. At ang unang pagong ay mukhang kanino nga ba napunta yung unang pagong? O magsuspond pa lang ba? Magsuspond pa lang. Ganun kabilis. And, very quickly lang. So sabihin na na-shutdown si James ulit dun sa attempt niya na 2 beses mag-cut. Pero ngayon level 4 pa rin siya. Very familiar situation. Katulad na nangyari, hinahain lang doon si James sa pinakaharap. Pero ngayon nahahain na nga lang si Haji. Makakaiwas pa rin. There's going to be a jump here for 3-bar. Yoshi, hindi makakapalag. Zaida getting the turtle. Meanwhile, magkakaroon tayo ng mga trades. James down. SOD wouldn't hit. Habang sila Lancy, tatamaan dito sila Super Yoshi. And with the turtle going to the hands of TNC Pro Team, nakalamang din sila sa kills. Mas magandang simula para sa kanila in this game. Way better. Especially kasi na-shutdown nila yung specific na role player from Omega, which is yung XP. 2 beses namatay doon si James. And nagkaroon ng kill doon kay Zaida mula doon kay Ryzen. Kasi nga naman, pinalow siya ni James, kinontest doon sa Turtle. Pero nagbibigyan ngayon ng TNC na ng napakalaking advantage in the early stages. In fact, etong si Lancy at Chakno, don't sleep on this combo kasi mamaya etong Kimi magiging problema na rin para sa Omega. Oh, and I think Skypiercer ang kanyang naging unang saktong-sakto makikita natin sa in-game equipment atid ng Infinix. Early Skypiercer nga ang ating nakikita dito kay Lancy. At ito na ba ang standard kapag Kimi mid ang usapan? I would say pag snowball ka, yes. Don't try this ato. Pero siguro sa mga pro players, oo. Okay, strict nung patnubay ng mga squad ang kailangan kung susubukan nyo man. And very interesting take kasi to na for TNC Pro Team, they're not confident na mapapasnowball nga nila si Lancy. At saktong-sakto, no? Mukhang nakakuha naman ng napakaagang kills din. Though wala pa yung stacks, maagang nabili ang Skypiercer. Less than 3 minutes in, nakuha agad ng mid laner ng side ng TNC Pro Team. As the 30 seconds na lang ang ihintayin natin. Pero si Ryzen mukhang nakahanap. Okay, medyo makakato din si 3-bar. Mauntog naman dito si Ryzen. Aray ko talaga. That's going to be a kill onto the jungle. Hindi umabot yung kable, pare. Oo, ganda nung ginawa doon ni Trimar. Take advantage of that pit ng ating turtle kung saan pag nakapasok yung Fanny, pwede nga naman talaga niyang i-wall spam yung kanyang katapat doon. But if you get out of that fence, and makakakuha, so sabay, pagka-out niya doon sabay bakod, balik siya with the ultimate, outplaying Ryzen. At mukhang turtle na ang punteriya dito ng Omega ngayon. Hawak naman ni Super Yoshi yung bush pero si Lancy ang magsisimula. Chakno with a nice read. Nahanap nila. Okay, andyan yung talon. Kaso nga lang si Lancy makaka-back away pa rin. Holding on to the turtle dito si Chakno. Mga members of Smart Omega, James trying to find the window. Dito mga kable para kay Ryzen. Kaso abutan sila doon sa pinakalikod na naman ng 3 partita. Tama yung last bits of famous fighter. Pero nakama pa rin naman dito sa mga basic attack ay si Ryzen. Kasabay ng pagbagsak ng pagong ay pagbagsak din ang buhay nila James. Chasing down. There's going to be a conceal. Atras muna dito sila Chakno. Yet another team fight ang napanalo ng TNC Pro Team. Nakakuha pa ng objectives. Nakanako pa ata ng purple dito. At may team fight na naman. Nasisimulan. Yung traction post. Andiyan pa yung top. Tuloy-tuloy yung mga balan magagaling na klase. Kaso nga lang yung huling putok ng Predator site
tama ba din dito kay Lancy? Hindi tumatantan agad dito yung TNC Pro Team. Oo, daming pressure at spasyon na nabibigay dito sa kanilang gold lane na kalbong ata ni Benny Cutie, yung buong shield doon That's sa baba. At this is a spectacular game for 3 more so far. Ano na bang nangyayari sa ating Infinix in-game equipment? Well, nakakalamang na ngayon ng kahit paano itong si Moskov with that sight. Samantala, ito naman si Netsky, not that far behind, pero laking bagay kasi na may wave na nakuha dito. Itong si Moskov onto the bottom. I mean, the outer third energy shields. But Ryzen needs catching up din. Yeah, important thing dito is maisama na nila si Netsky. Malagyan ng number yung KDA at saktong punto nakuha nila doon si Chaknu. Medyo bumabagal na ang TNC Pro Team with Haji making play. Si Benny Cutie na ata susunod! What an angle! Pero nakaiwas pa doon si Benny Cutie. Grabe. Iba talaga. Itong si Benny Cutie. This is definitely a hero that you can say na comfort din. Walang mana. Munti ka na, pare. Oo. Nakita ko parang ini-spam na niya. Iisip ko, teka lang, may mana pa to. Yeah. Pero mukhang makakatakas pa rin naman. But going back to your point, Moon. Yes. Yeah. Ano na ba ang itsura ng laro? Bakit parang bumaba pa yung gold lead ng TNC? Well, that was because of the shutdown doon na kay Lancy din. Kaya nakabawi dito ng kahit pa paano yung Omega. And then there was a kill onto Chakno as well. Pero kahit pa ito ay 1.9k lead, ang hindi natin pwedeng i-disregard is etong si Benny Cutie na nakapag-farm freely. Oo, wala siyang flicker sa ngayon, pero that's also Omega committing some of their resources to gun him down na hindi nila na tuloy. At ngayon, yung TNC tuloy, magkakaroon ng problema pagdating ng late game. At tutuloy rin tayo dito. Pangatlong pagong ng laban. James just roaming around. Hindi mahawakan ni Super Yoshi yung left bush mid natin. And that's a very good hiding spot dito para kay Chaknu. TNC Pro Team tuloy lang ang pagkuha ng turtle na yun. Mukhang iti-trade na lang Trade nila. na lang talaga. That's gonna be a turtle secured for TNC Pro Team. Pero Torre naman ang sagot ng Omega. Sino ba ang nakakalamang sa mga ganong klaseng trade? For sure, TNC. They have the better late game. They have the better map control. At alam natin na kapag nakakuha ng first 3 turtles ang team na inclined mag-late game, maganda talaga yung laban para sa kanila. At most importantly, Zyda nakapag-nakaw pa dito ng Orange Cup. Without any contention from Omega, it meant na meron siyang retribution for that play. Oo, at 2 levels na ang lamang ni Zyda against this Fanny. Naging maganda man yung pinakita ni Ryzen ng game number 1. Para bang napatahimik ng TNC Pro Team ang early game ng Omega, leading to is this really good mid game para sa TNC Pro Team. At mukhang top lane na ang punteriya dito ngayon. And it's gonna be a turret na hindi madedepensahan ng Omega. Tsaka ito yung maganda pag nahawakan ni Zyda yung mga super mobile na heroes such as Dayabusa. He takes charge talaga. And katulad nung game number, hinahanap natin, he got to go his own way. At ngayon yung own way niya, ito somehow limit din yung pwedeng ma-farm ni Ryzen. Yeah. Ryzen naging problema dun sa game number 1. This time, more tamed. And this time, Trimar leading the damage dealt department. Ang ganda rin ng mga outplays na ipinapakita. Yeah. Mukhang bumabawi from his Arlott performance of game number 1. Okay, yung good distraction calls, wala masyadong tatamaan. But still, a successful defense sa gitna para sa Smart Omega. Parang talaga mag-ano yun, far sa si Haji. Oo, Alam niyo yung range? Sobrang gilid ng traction pulse yun. Oo. Ayun yung parang kaduluduluhan na Kumbaga parang kung naglalaro ka ng mga Battle Royale, nandun ka na sa kaligid-giran ng zone. Circle. Ng circle. Alam na alam. Pero sa ngayon, mukhang tahimik muna ang Land of Dawn. Chaknu, scouting out that purple buff at mukhang makikita nila si Ryzen. Papasukin nga ba? Okay, kasulok-sulukan, pupasok si Zyda. Pinapalo pa rin yung purple ba pero papaluin din yata pabalik dito ni Ryzen. Maaagaw pa nga yata. Oo. Yes, dito, that's Zyda. na kay Trimar. Nakakay Trimar, pare ko. Oo nga. Pero ang masama, hindi pa rin napunta. Super Yoshi! Okay, maganda yung AOG. Forward dito for Sport Omega. Kaso nga lang sa pinakagili makakasayaw. Dito sila Netsky. Kaso ang Aray kapalit ko! ay kanilang mga buhay makakasayaw. There's going to be shadow killer for Zyda. Susunod pa yung buhay ni Super Yoshi. 3-man down for the side of Smart Omega. That was a nice catch para kay Benny That's Cutie. Pero mukhang nakalamang pa rin ang TNC dahil ang sakit na ni Zyda, pare. Creative jump coming out from Super Yoshi na advance talaga knowing where Benny Cutie will land eventually at na-burst down nila na mabilis. However, TNC with the better resources tapos mas maganda rin yung kanilang insta-burst and Zyda utilizing yung kanyang Hayabusa para makapunta dun sa may backlines. We'll see through the replay kung gaano katindi yung counterplay na yun. So Super Yoshi, makikita nyo yung advance na gatot catcha ultimate dito, di ba? Ganda. Kaso maka-counter sila with Lancy landing the traction ball. So Netsky na hindi naka-purify sa ngayon. Opted to go for the flicker.
At hindi nila na iwasan yung damage na nanggagaling dito kay Zyda. And that replay was brought to you by Infinix. Kita natin ngayon na ang Lord ay nagmamarcha na in the bottom lane. At mukhang dinedepensahan naman ng Omega ang mid lane. Hinihintay lamang nila na may mga pakita sa mapa. Pero ang ganda ng information game ng TNC Pro Team ngayon. Yeah, it's all about the forecast kung ano yung mga next movements and thinking forward para dito sa Smart Omega. Yeah. And TNC, smartly, kukuhaan na lang muna nila dito yung mga mas importanteng objectives. In this case, the purple buff. Every time that there's a funny game, objective bigla ang purple buff. And mid lane na ang susugurin ng side ng TNC. Omega defending traction pulse. Ko-connecta lamang kay James pero kumonekta din ang Shadow. Hindi niya pipindutin ang kill. Okay, they're waiting for a big opportunity at yung opportunity na yun nandito nga ba kay Super Yoshi. Putok na yung blessing here for the turret. But still for TNC, di pa sila mag-go. Yeah. And the problem now na para sa Omega ay sobrang nag-all-in sila sa early game. Heal the last pick. At ito rin namang third pick na Harry. Knowing na pagkakita nila nung lapu-lapu, pati naroon ng back siya, siguro nagkaroon ng prompt sa utak nila na pwede na siguro tayo mag-Harry dito. And then TNC turned it around. Picking up the Hayabusa, isa sa mga natural counters sa isang Harry. At ngayon, etong si Nets, na pwersa siyang kumamit ng Flicker instead of the Purify para lang i-avoid yung Hayabusa later on. But it's now biting them kasi ngayon hindi sila makaharap. At this point, Omega, slimmer chance talaga to win this. TNC not only have the hero advantage, but they also have the late game advantage. At hindi pa nga nabubuo yung Blade of Despair dito ni Zyda. Makapag-shadow out naman siya. Pero mukhang at least the good side para dito sa Omega ay kaya pa rin tumangke ng mga tangke nila. Wala pa tayo sa punto na yung mga tangke nila ay tig 2 to 3 seconds na lamang sa loob ng front line. Yeah. And that's the important thing, diba? As long as they're still holding on, they're super Sport Omega. And maganda yung mga ganong moments si Super Yoshi na tumatry siyang kumpredict ng huli kay Benny. At ngayon mukhang kailangan nila i-predict kung mag-all-in ba dito ang TNC Pro Team. Retribution is used. Pero nasa likod na si Jackdo. Okay, si Hadjo medyo dinadali doon. Jackdo, Dreamer with a mega kill. Kabilang banda naman, AOG out doon sila Super Yoshi. Yung sayaw ni Netski, tinanggal siya sa dance floor. Hindi mapapakinabangan masyado yung mga dashes siya. Pero halos si Tribar ay makukulong. Lumalabas, pumapalag. Napakakunat ng labo-labo. Dito ni Trimark, may kasama bang ang pag-recall? And with that, TNC is that confident for game number 2. Yan ang signature Lapu corner eh. Kapag lumabas na yung mga dalawang minion wave, nakita mo yung Lapu-Lapu nag-bravest fighter doon sa corner na yun. Close to unkillable yan dahil ang daming targets para sipsipan ng HP. At mukhang yung Lord ay maglalaban na. Okay, parang pwede na sila mag-snap a shot dito kay James sa matatanggal agad. Raisen doon sa pinakagilid. Si Zyda kanya tinatarget pero nawala na para mula kasi doon pala siya. Atake para sa Lord. Netski makakasawa na Zama Force and Kono dashes na tama man. Pero babalik pa yata. Kakawin dito. Netski sa shadow kill. Also activated din para kay Zyda. Yung AOG ni Super Yoshi ginamit niya para sana makasurvive pero hindi din nagana. 4 men down. Ryzen is the only man left for Omega. And how about that spear mula doon kay Benny? Tinake advantage din yung duration ng kanyang ultimate para tumalon sa tamang moment. At doon sa flicker na ginawa ni Nets, kasabay yung spear doon ni Benny QT. Okay, nagmamadali dito ang TNC Pro Team. The army is here, marching on to the base of Smart Omega. Tanggal na rin si James. And this might be a GG as TNC takes game number 2. And we have our first Game 3 para dito sa Season 16. Pinakaunang serye, pinakaunang Game 3.